Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kagandaang loob ay mangunat sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo,
Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito din ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang sumusunod sa poon ay liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundin niya ang kaniyang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung sa hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Hallelujah, Hallelujah, hikayin mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabuena, ng ruda at iba pang gulayin, ngunit kinakaligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Saaban ninyo sapagkat para kayo mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga taong hindi nila nalalaman. Sinabi sa akin ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sinabi mong iya'y pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Meron po akong tanong sa bawat isa sa atin. Pero sasagutin ito sa isip lamang. Ito po ang tanong ko sa bawat isa sa atin. Ipokrito ka ba? Ipokrito ka ba? Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, ay simulang pagsabihan ng Panginoon ang mga Pariseo
kasama ng isang abogado sa isang dalubhasa sa kautusan tungkol sa pagiging mapagpaimabaw nila. Kumbaga'y double identity sila sa kanilang buhay. Ito yung sinasabi nila, ito yung pinagagawa nila bilang mga maalam sa kautusan, pero mga ito, ni minsan ay hindi nila ginagawa. Sa halip, nagiging pabigat lamang sila sa kanilang kapwa Hudyo. Nagiging pabigat lamang sila sa mga kapwa Hudyo nila. Yung pinapahayag nila, yung pinangangaral nila, hindi nila ginagawa. Ang tawag natin dito yung mga mapagpaimbabaw, at tawag natin dito yung mga ipokrito. Kanina ang tanong ko po sa atin, kung ipokrito ba tayo, pag sinabi niyong hindi, ipokrito ka nga. Kasi minsan, maski yung pagiging ipokrito mo, ipokrito natin, hindi natin makita, hindi natin makilala sa ating mga sarili. Ngayon, paano ba tayo nagiging ipokrito? Alitanda na tayo nagiging mga mapagpaimbabaw. Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Gusto nating pag-usapan ng ibang tao, pero ayaw nating pinag-uusapan tayo ng ibang tao. Sinasabi natin ibang tao sinungaling, pero tayo madalas nasisinungaling din. Nagpapahayag tayo tungkol sa pagkakapantay-pantay, pero minsan, o may mga pagkakataon, feeling natin, entitled tayo, o dili kaya gusto natin napapaboran ang ating pamilya, ang ating mga kamag-anak. Masabihin natin, dapat unahin yung mga hina, pero madalas tayo nauna sa pagpila. Pinapahalagan natin ang mga family values, pero sa katotohanan, minsan wala tayong pakialam sa ating sariling pamilya. Inaasahan natin na mapatawad tayo, pero ayaw nating magpatawad. Marami pa tayong makikitang listahan na tanda na tayo naging hipokrito. Malamang, meron pa akong di mga nabanggit na nagagawa ninyo na nagagawa ko. Maring ako nangangaral, pero yung pinangangaral ko, hindi ko isinasabuhay. Ngayon, paano natin maharap ang ganitong sitwasyon sa ating buhay? Ang tugon dito ay matatagpuan natin sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni sa Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Ito na yung huling bahagi ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Galasya na mapapakinggan natin sa pagkakataong ito. At dito, inilahad ni San Pablo sa mga taga-Galasya at gayon din sa mga sa atin na tayo hindi na dapat nabubuhay sa gawa ng laman. Sa halip, tayo nabubuhay na sa gawa ng Espiritu. Bakit? Sapagkat tayo tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Tayo hindi na anak sa laman, kundi tayo mga anak ng Diyos. At dito, inilahad ng Panginoon ni San Pablo ang mga gawa ng laman. Pangalan niya, karimari-mari na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasigaman, pagkakabahabahagi. Yan ang kadalasang ginagawa na mabuhay
ayon sa laman. Pero tayo nga ay hindi na dapat nabubuhay sa laman sapagkat tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos kung kahit ano yung dapat na inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano. Ito yung pangalawang bahagi ng ating unang pagbasa. Ano ba yung bunga ng Espiritu ng Diyos? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan ang mga dapat na pamamaraan ng ating pamumuhay. At kung tayo nabubuhay sa ganyang pamamaraan, unti-unti, magiging totoo tayo sa ating sarili. Magiging totoo tayo sa harapan ng Diyos at maging sa ating kapwa-tao. Nawa mga kapatid, tayo na minahal ng Diyos, tayo na pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos, tayo na tinatawag ng mga Kristiyano, ay mabuhay na tunay bilang mga Kristiyano at huwag maging mapagpaimbabaw, huwag maging ipokrito. Amen. Nagsama-sama tayo bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan, ating itutugon, Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungan, panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may trabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang itinitibok nito. Ang mga may sakit at mga may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasiguraduhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisan na sa buhay na ito'y naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalulhatian sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin yung pagmamahal. Sa pag-imimim pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mo nagdagak sa amin ng katiyakan na kalamaboy kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay lagi nawang sumainyo. at sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami yung pinapakinabang sa katawan at dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.
Salamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin.